Eto ha, eto walang biro ito. Si Rosmar Tan Pamulaklakin ay maging mabuting bata sa akin. Oh, mabuti yan. Actually, ninong ako sa anak niya. Pasensya na, Rosmar ha. Ninong ako sa anak niya. Yes, sa akin na invitation. But nung nakita ko siya na nandun kay Diwata, nagbigay ng 1 million at nagbigay ng bahay at kung ano-ano, hindi ako pumaten sa binyag ng anak niya. Pasensya na. Hindi sa totoo lang, ako'y ninong sa anak ni Rosmar Tan Pamulaklakin. May 14 ho yun, alas 6 ng hapon sa Tagaytay. Pero nung naisip ko lang, sabi ko, wala akong ano kay Ros kasi mabait na bata yan eh. Hindi tumalikod sa akin yan ni minsan. Hindi siya tumalikod sa akin, kumbaga sumikat siya, kinilala niya ako. Pero kasi ako yung taong may prinsipyo. Kumbaga, tinawag niya ako para baka daw gusto kong mag-ano kay Diwata. Katulad nung unang sinabi ko, mayaman na yan. Ang pakainin natin yung mga walang makain, yung mahihirap. Katulad ng ginagawa ng FFCI, at saka ng Pure Heart USA, at saka na si May Desperanza. In my league. Katulad ngayon, June 11, 12, and 13. 3 araw yan. Nandun kami sa Northern Luzon. O kahit gaanong karaming tao, lahat, pag sinabi kong lahat ng malabo mata, bibigyan namin ng libreng check-up ng mga magagaling na doktor at corresponding na salamin. At lahat ng mga mahihirap na walang capacity na bumili ng wheelchair, ay bibigyan namin ng wheelchair. Actually, umuulan ngayon, pero yung mga wheelchair nandito na sa bahay. Hindi ho basta-basta. So, yun yung sinasabi ko, na nakapagsalita kasi ako dun sa mga vlogger na bakit kailangan si Diwata? Bakit hindi kayo sa mahirap dahil walang views? Kaya hindi ako umattend sa binyag ng anak niya. Hindi ko tinalikuran yung bata. Ang tinalikuran ko lang is yung klase ng mentality na meron sila. Yes. Ako, walang ya po ako. Walang ya ako. Inaamin ko yan. Siraulo ako. Nang-uupak ako eh. Wala akong pakialam kung ganong kayaman ka pa. Pagka nabuwisit ako sa'yo, uupakan kita. Ganon ako. At kilala po ko dyan. Dahil nung pandemic, nakita nyo naman, inupakan ko lahat ng mga dapat kong upakan. So, yun ho yun. Wala akong personal grudge sa kanila. But, ayoko lang ng mentality na meron sila. At saka hindi ko, alam nyo, hindi ko kailangang isasabihin makikisaw-saw sa kanila. I have my own, meron ako sariling supporters. At nakilala ko, hindi dahil sa pagtitiktok, hindi ako nakilala sa pagtitinda ng pares o sa paglalabas ng singit. Nakilala ako sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. The only man who is stand against all odds. Para dun sa mga nagbigay sa iyo ng kotse ng 1 milyon ng bahay, hindi worth it, di ba? Sumikat ba kayo? Wala rin. Hindi na rin kayo pinag-usapan. Kumari ko pa naman yung nagbigay dyan, si Rosmar. Mare, may pagkakataon ka pa, bawiin mo yung binigay mo. Real talk yan. Idol, dapat ikaw ang binigyan ni Rosmar ng 1 million. No. Hindi ko rin tatanggapin. Kapag ka ibibigay yan, sasabihin ko sa kanya, bumili ka ng mga damit, tsinelas, pagkain. Bigyan mo ng tsinelas yung mga walang tsinelas dyan sa gilid ng underpass at flyover. Bilang mo ng damit yung mga batang walang saplot dyan sa lansangang pakalat-kalat. Yan ang sasabihin ko sa kanya. Mas marami ka matutulungan. So, yun ang sasabihin ko.